Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ako po si Miguel. Sa kasalukuyan ay isa akong sikat na manggagamot po dito sa Capiz. Kung hindi niyo po na itatanong, ay mula ang aming angkan sa mga magagaling na albularyo. Mula pa sa ninuno namin ang aming mga kaalaman sa panggagamot. Kuya Bari, napasulat po ako sa inyong programa dahil medyo nakarelate ako sa ibang kwento dito tungkol sa mga batang albularyo. Nakakatuwa lang kasi noong kabataan ko ay mayroon din akong isang di malilimutang karanasan tungkol sa mga aswang. Noong bata pa po ako ay may nagawa kami ng aking pinsan na hindi ko po malilimutan. Doon kasi nagsimula ang lahat. Taong 1976, 10 taong gulang pa lang po ako noon. Sabik na sabik ako sa araw ng Biyernes, buwan ng Abril. Napag-alaman ko kasi sa aking lolo na dadalaw ang magbabakasyon sa amin ang nag-iisa kong pinsan na si Leo. Siya ay edad 13 noon. Dalawa lang kasi ang naging anak ng aking lolo at lola. Ito po ay sina inay at ang aking tiyo Karding. Ngunit nang makapangasawa ng taga Iloilo si Tito, ay doon na nito piniling manirahan kasama ang kanyang pamilya. Paminsan-minsan na lang talaga sila nakakadalaw po sa amin. Mabuti na lamang at naisipan nila na magbakasyon. Sabik ako sa kalaro, kaya naman halos hilahin ko na ang araw para magkita kami ng aking pinsan. Mayroon naman akong mga kalaro sa lugar namin, pero syempre iba pa rin yung kamag-anak mo. Kasi maski magpinsang kami ay pwede ko siyang ituring na kapatid o kuya. Kuya Bari, siya man ay nag-iisang anak lang din ng kanilang magulang. Halos parehas kami. Kaya alam kong magkakasundo kaming dalawa. Araw ng Biyernes, isang tricycle ang huminto sa tapat ng bakuran namin. Isang malaking lalaki ang bumaba roon. Kasunod ang isang babae at isang bata, sa tingin ko po ay halos kaedad ko lamang. Malinis ang damit niya, nakasapatos at may sombrero siyang maganda. Makikita sa itsura niya na mayroon silang kaya sa buhay. Kabaliktaran naman sa amin na simple lamang. Masasabi ko pong simple ang aming pamumuhay noon kasi nga ang bahay namin ay gawa lamang sa pawid ang bubong. Gawa naman sa sawali ang dingding at plywood naman ang bintana. Alam niyo po ba, yung bahay din namin noon ay mayroong silong. Yung kasya ang isang tao sa ilalim. Kadalasan sa amin noon ay ginagawang tambakan lamang iyon ng kung ano-anong mga anik-anik sa bahay. Gayon din ang bahay ng lolo ko. Ang kaibahan lamang, yung ilalim ng bahay niya ay may nakaharang din na mga kawayan. Mayroon lamang iyong maliit na entrada. Narinig namin na mayroon daw doong mga mahalagang mga gamit ang lolo. Pagdating nga ng pinsang ko noong una ay hindi siya masyado nagsasalita. Patingin-tingin lamang siya sa mga nag-uusap-usap. Pero dahil mga bata, nang sabihin sa amin ng aming mga magulang na maglaro na kami, ay agad ko siyang nakapalagayang loob. Bagamat tahimik ay masiyahin naman pala ang pinsang kong ito. Napag-alaman ko na sa lungsod nga sila nakatira. At sinabi pa nga niya na ang bahay daw nila ay gawa sa bato. Namamangha ako sa kanya at medyo naiinggit na rin sa uri ng pamumuhay nila base sa kanyang mga kwento. Pero may isa akong hindi nagustuhan talaga. Hindi raw siya nakakalabas ng kanilang bahay. Hindi niya nararanasan ang makipaglaro sa kanyang mga kapitbahay. Kakaunti lamang ang kanyang mga naging kaibigan. Bahay, eskwelahan lamang siya madalas. Ayaw ko ng ganoong Kuya Bari. Parang nalulungkot ako. Ang saya po kaya maging isang bata na gala at halos magpagabi sa langsangan o kabukiran
dahil sa paglalaro. At iyon ang ipinangako ko sa kanyang mararanasan niya sa pagbabakasyon niya sa amin. Kinaumagahan ay agad ko siyang dinala sa ilog para kami po ay maligo. Noong una ay ayaw niya, pero dahil marami ng bata na katulad namin at kitang-kita na masaya silang naglalanguyan sa tubig, ay naingganyo na rin siya. Kinainggitan niya ang mga lumalangoy na bata. Tinuruan ko siya kung papaano ang lumangoy. Siyempre, dahil hindi pa man siya sanay, ay hinayaan ko na lamang siya na mag-enjoy siya sa mababaw na parte. Pag-uwi namin ay agad-agad niyang ikinuwento sa kanyang mga magulang na magaling na daw siyang lumangoy at kayang-kaya na raw niya ang magpalutang ng nakahiga. Tuwang-tuwa naman ang mga magulang niya noon at maging si Tiyo ay nagkwento na rin ng mga naging karanasan niya sa probinsya habang siya ay lumalaki. Dahil sa nakita nilang medyo okay na ang kanilang anak, ay nagpaalam sila dito. Balak pala talaga nilang iwanan itong si Pinsan dahil magkakaroon daw sila ng biyahe sa ibang lugar, kaugnay ng kanilang trabaho. Madali naman nilang napakiusapan ang kanilang anak. Nakatulong na rin siguro yung nag-enjoy siya sa una niyang adventure sa aming lugar. Dahil walang kasama po si Lolo sa kanilang bahay, ay nagkasundo sila tatay at lolo na kay lolo na daw kami makitulog. Mainam daw iyon para may makasama naman ang matanda sa kanyang pagtulog at upang mas maging malapit siya sa kanyang mga apo. Kinabukasan ay maagang umalis si Lolo. Hindi na namin siya naabutan pa dahil ayon kay inay ay nagpunta raw ito ng gubat para mangalap ng mga halamang gamot. Kuya Bari, isang kilalang manggagamot ang aming lolo noon at marami talaga ang umaasa at naniniwala sa kanyang panggagamot. Marami na siyang napagaling, lalong-lalo na yung mga tao na walang pambayad sa ospital. Yung mga nawawala na ng pag-asa kasi tinanggihan na ang mga sakit sa ospital. Isa rin yun sa mga nagpamangha kay Leo sa buhay namin sa probinsya. Minsan napagkwentuhan namin at sabi niya magaling daw palang mag-magic ang lolo namin. May isang binata kasi na dinala sa amin at sinasabing nakulam daw. Napanood niya kung papaanong nagsalita ang binata nang di niya boses at nagsabi ito na siya ang nangulam sa lalaki. Kinulam niya iyon dahil pinaiyak at sinaktan nito ang puso ng kanyang anak. Tahimik naman na nanonood lamang si Leo noon at nakatitig habang hinahampas-hampas ng lolo namin ang katawan ng lalaki. Minsan, tinanong niya ako kung papaano yun ginagawa ni lolo. Siyempre sabi ko, may kapangyarihan ang lolo namin. Kinatatakutan ito ng masasamang nilalang. Yun ang sabi ko. Abay, akalain mong paniwalang-paniwala siya sa aking mga kwento at mga sinasabi. Parang mula ng araw na iyon ay naging interesado siya sa ginagawa na iyon. Isang araw, ayaw kaming palabasin ni Lolo dahil mayroon daw siyang pupuntahan. Kailangan naming bantayan ang bahay. Kaya naman nag-isip kami ng paraan ni Leo kung papaano makakapaglibang sa araw na iyon. Naisip naming magtagu-taguan. Siya ang unang taya. Nagtago ako sa likod ng pinto ng bahay ni Lolo. Sa kasawiang palad, mabilis niya akong nahanap. Nung ako naman ang taya ay nahirapan akong hanapin siya. Natatawa pa nga ako noon kasi mukhang naging kabaliktaran ang nangyari sa laro namin. Ako yung taga-probinsya at ako yung hustler sa larong taguan pero madali niya akong mahanap. Tapos nung ako na ang taya, hindi ko na siya mahanap at wala akong ideya kung saan siya nagtago. Siguro po mga 15 hanggang 30 minutos nung sinabi kong sirit na. Talo na kasi ako at hindi ko talaga siya makita.
hanggang sa may narinig akong nagsalita sa ilalim ng bahay ng lolo namin. Sumuot ako doon at doon ko siya nakita, Kuya Bari. Nasa harap siya ng isang malaking lumang baul. Lumapit ako sa kanya at nakiusyoso ako sa tinitignan niya sa loob ng baul na iyon. May mga nakita kaming mga bote na may mga lamang lana. May isang bote na may lamang iba't ibang mga puting bato. May libro rin at ilang mga tuyong mga halaman. Marahan naming kinuha ang libro at dahan-dahang binuksan iyon. Medyo madali kasi iyong mapunit at ayaw naming mangyari iyon dahil ayaw namin nakagalitan kami ng lolo. Nawili kami sa mga larawang nakikita sa aklat na iyon. May mga hugis at sulok na mayroong mga mata. May mga salitang di namin alam kung papaano basahin dahil noong panahong iyon ay di pa naman ako gaano kahusay na magbasa. Pero si Leo, maalam po siya. Hindi nga lang namin naiintindihan kung anong lengguwahe yung binabasa namin. Mayroon ding mga larawan ng mga nakakatakot na figura sa libro. Mga nilalang na may sungay, mga nilalang na mapupula, mayroon ding maiitim. May maliliit na mayroong mahahabang tenga. May mga nilalang din na may mga pakpak, anyong aso at marami pa pong iba. Hindi namin siyempre nauunawaan yun at hindi naman namin kinatatakutan kung ano ang nakikita namin. Maingat naming ibinalik ang libro sa dati nitong lagayan at lumabas na nga kami nang marinig namin ang boses ni Lolo na tila paparating na. Medyo naalala ko pa nga na kinabahan kami noon dahil sa pag-aalala na baka kami ay mahuli. Dahil naroon na si Lolo ay pinayagan na niya kaming maglakwatsa. Lumabas kaming magpinsang kaagad at doon namin nakita at napag-alaman na uso na naman pala ang larong tirador. May mga batang naninirador na mga lata na sadyang iniayos nila para gawing target. Dahil doon, sinabi ng pinsang ko na gusto din daw niyang maranasan na maglaro noon. Pero dahil bago pa lamang na uso ang pagtitirador sa amin ay naging maramot ang mga bata. Wala sa kanila ang nagpahiram sa amin at itinaboy pa nga kami ng iba dahil istorbo daw kami sa kanilang paglalaro. Dahil doon, laglag ang aming mga balikat na umuwi ng bahay. Nang makita kami ni tatay na malungkot ay nagtanong kaagad ito. Agad ko namang sinabi ang nangyari. Dahil sa sinabi namin ay bigla itong nangako sa amin na gagawan daw niya kami ng tirador. Sa labis at tuwa namin ay nagtatalong kami at tawa kami ng tawa. Sinusundan namin si tatay saan man ito magpunta. Para kaming naging literal na buntot niyang hila-hila dahil sa pagsunod-sunod namin sa kanya. Dahil na rin siguro doon ay napilitan na siyang gawin ang pangako sa araw din na iyon. Sumama kami sa kanya sa pangunguhan ng sanga ng bayabas. Tapos kumuha siya ng goma. Pinanood namin siya hanggang sa pagkakayas at kung papaano niya ipinoporma iyon sa hugis na letrang Y. Tapos ay ikinabit na niya kaagad ang goma. Makikita talaga sa mga mata naming magpinsan ang kasabikan sa bago naming laruan. Pero bago niya iyon ibinigay sa amin ay isang bilin ang sinabi niya. Huwag namin daw iyong gagamitin sa kalokohan. Grabe yung tuwa na naramdaman naming magpinsan dahil sa wakas ay mayroon na rin kaming tirador. Mayabang pa kami noon na lumabas ng bahay at ibinandera sa mga kapwa naming bata ang aming bagong laruan. Isa lamang ang naging problema. Hindi marunong si Leo. Tinuruan ko siya kung papaano gamitin iyon, Kuya Bari. Nakakatuwa dahil ang dali niyang matuto naman. Kalaunay, mas naging mas mahusay pa nga siya sa akin. Noong una
ay lata lamang ang aming pinatatamaan at nagiging target. Pero nang mainip kami ay tumulad na rin kami sa ibang bata na mga ibon na ang tinitirador. Hanggang sa may maliit na ibon kaming sinundan. Tinamaan iyon ni Leo. Ganun siya kahusay. Kaya naglakad-lakad pa kami hanggang sa napunta kami sa bukana ng isang medyo magubat na lugar sa baryo namin. Hapon na rin noon at malapit nang lumubog ang araw. May napansin ng pinsang ko na isang malaking ibon. Sinabi niya na kanina pa daw iyon nakatingin sa amin. Gusto daw niya iyong targetin. Kaya't agad siyang pumulot ng bato. Pero saktong pagtayo niya ay napansin namin na lumipad palayo ang malaking ibon na iyon. Habang pauwi na kami, pinag-uusapan namin na bukas babalik kami sa may gubat para lalong mag-practice kami ng aming pagtitirador. Pagdating namin sa bahay, nasa bakuran pa lamang kami ay nakita naming may hinihilot na naman si Lolo na may sakit. Pinanood namin iyon. Tinitingnan namin ang bawat detalye kung papaano niya iyon ginagawa. Nang mainip kami ay tahimik kaming nagpunta sa ilalim ng bahay ni Lolo. Binuksan namin muli ang baul at naghanap doon ng langis. Isang botelya ang aming napagtripan. Nauna ako kay Leo. Nilagyan ko ng langis ang aking kamay at hinilot siya. Ginaya namin ang ginagawa ng aming lolo. Tuwang-tuwa kami sa aming mga ginagawa. Kinagabihan, matapos ang hapunan ay agad na sinabi ng aming lolo na maaga raw kaming magpahinga dahil medyo napagod siya sa panggagamot. Hindi pa man kami nakakalatag ng higaan ay may narinig kaming malakas na huni ng isang ibon. Tinanong namin kung ano po iyon, pero sabi lamang ng lolo ay hayaan lang namin dahil malayo naman daw iyon. Pero ilang sandali lang ay may biglang tila dumapo sa itaas ng aming bubungan. Kitang-kita ang paglubog nun habang tila may naglalakad po doon. Napansin naming naging alerto si Lolo. Galit na galit itong sumigaw at pinapalayas kung anuman ang nasa itaas. Kinabukasan, muli kaming pumasok sa ilalim at muling pinakailaman ang baul ng lolo. Muli naming kinuha ang langis at ipinahid-pahid namin iyon sa aming katawan bilang pampaswerte sa araw na iyon. May napansin din si Leo na isang medyo may katamtamang laki ng bato na kulay puti naman ito. Sabi niya ay mukhang maganda raw iyon na pambala sa tirador. Maingat namin iyong kinuha at inilagay niya sa kanyang bulsa. Pagkatapos po ay dahan-dahan ulit naming isinarado ang baul para hindi mapansin ni Lolo na pinakailaman namin ang kanyang gamit. Paglabas namin sa aming bahay ay agad naming tinumbok ang gubat. Nagbabaka sakali na muli naming makita ang malaking ibon. Subalit hindi namin iyon nakita. Pumasok pa kami sa gubat nang walang nakakaalam. Sa patuloy naming paglalakad ay tanging mga maliliit na ibon na lamang ang aming pinagdiskitahan. Siguro po mga 3 o 4 na ibon na yung natitirador namin. Pero hindi pa rin kami tumigil. Hanggang sa may nakita kaming maliit na kubo sa di kalayuan sa aming pwesto. Nakita namin isang matandang babae ang nakita naming lumabas mula sa kubo. Napansin namin na parang may sinasamyo ito sa hangin. Maya-maya ay bigla ito tilang parang nabahing na parang may naamoy na sobrang baho dahil napapataki pa nga ito sa kanyang ilong. Lumabas kami at nagpakita sa kanya. Galit na galit siya at tinanong kami kung ano ang ginagawa namin sa gubat na iyon. Nabaling naman ang tingin niya sa mga munting ibong hawak-hawak namin. Agad niya kaming binalaan
na wag daw mananakit ng mga ibon. Mabait naman ang matandang iyon. Gusto niya kaming patuloyin sa kanyang kubo at nag-alok pa nga ito ng merienda. Ngunit nag-atubili kami at sinabing sa susunod na lang po dahil busog pa po kami. Nagalit siya dahil sa ginawa naming pagtanggi sa kanya. Sa galit niya, hinawakan niya si Leo. Ngunit sa di malamang dahilan, agad siyang napabitaw sa braso ng aking pinsan. Matalim itong tumitig sa kanya. Sa pagbitaw niya kay pinsan ay ako naman ang kanyang hinawakan. At ganun din ang kanyang naging reaksyon. Para po siyang napaso at agad na inalis ang kanyang pagkakahawak. Tinanong niya kung anong klase daw kaming mga bata. Nagbiro naman kami. Sabi namin, kami mga superhero ng bayan na maaasahan sa oras ng kagipitan. Pero imbis na maaliw sa amin ay agad niya kaming pinalayas at sinigawan pa. Nagkatingin na lang kami ni pinsan at umalis na nga sa gubat na iyon. Pagdating namin sa bahay ay agad kaming kumain. Pagkatapos ay pinagsiesta kami ni Lolo. Ito po kasi yung kaugalian noon na natutulog sa tanghali ang pamilya, lalong-lalo na ang mga bata. Nanaginip po ako ng araw na iyon. Napanaginipan ko ang matandang babae. Isang masamang panaginip iyon dahil nakita ko na habang nasa harapan namin ang matanda ay bigla daw itong nagbago ng anyo. Gumulo ang kanyang buhok. Humaba at tumalas din ang kanyang mga kuko. Pulang-pula ang kanyang mga mata at matatalim kung makatitig. Tinubuan din siya ng matulis na pangil. Naging isang nakakatakot na halimaw ang matandang iyon. Pasugod ito sa amin ni Leo. Nang muntik na niya akong kagatin ay bigla akong nagising. Nakita kong nakatunghay na sa akin ang aking lolo at si Leo. Ang tagal ko daw gumising. Pagkaraan naming magmerienda ay agad na naman kaming lumarga ni Leo para ipasikat sa ibang bata ang aming bagong laruan. Noong una ay nakikisali kami sa ibang bata sa pagtitirador ng mga lata. Pero sadyang mainipin itong si Leo. Mas gusto daw niya talagang targetin yung mga buhay na hayop. Muli ay nagpunta kami sa gubat maski medyo pahapon na. Sa bukana pa lamang ay nakita na agad namin ang punterian naming ibon. Malaki iyon. Para itong isang uwak sa sobrang kaitiman. Mapula din ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa naman si Leo dahil sa wakas daw ay magagamit na niya ang puting bato na galing sa baul ng lolo. Agad niyang kinuha ang bato at ibinala iyon sa kanyang tirador. Hinayaan ko muna siya dahil alam kong mas mahusay na siya sa akin pagdating sa pag-asinta. Itinutok niya iyon, Kuya Bari, sa ibong itim na kay talim tumitig sa amin. Isang shot lang, sapol ang ibon. Tinamaan po ito sa pakpak. Isang malakas na sigaw ang narinig sa may gubat. Hindi namin alintana iyon. Dahil masaya kami at natamaan namin ang ibon, mabilis iyong lumipad papalayo pero kitang-kita na tila hirap na ito sa pagkampay. Nang makalayo, hinanap naming dalawa ang batong puti. Balak din kasi naming iyong isauli sa baul dahil baka hanapin ni Lolo. Mabuti na lamang at nakita namin ang puting bato. Agad naming ibinulsa iyon at hinanap muli ang ibon. Ngunit hindi na namin natuntun kung kaya't nagbalak na kaming umuwi. At naabutan na nga namin si Lolo na nasa labas ng bakuran. Tila inaantay kami. Agad niya kaming inanyayahan sa loob ng bahay kasama si tatay. Pagkapasok namin sa loob, napansin naming nakapatong sa mesa ang baul. Tinanong niya kami kung pinakialaman daw namin ang kanyang mga gamit.
May nawawala daw kasi sa kanyang baul. Nagkatinginan kaagad kami ni Leo dahil alam na alam namin kung ano ang hinahanap ng lolo. Mula sa bulsa ay inilabas ni Leo ang puting bato. Iniabot niya iyon. Nang abutin iyon ni lolo, napansin namin agad ang pangungunot ng kanyang noo. Hindi rin siya mapakali at panayang tingin sa amin. Ano daw ang ginawa naming magpinsan? Nagkatinginan tuloy sila ni tatay. Humingi naman kami ng pasensya dahil sa pakikialam namin sa gamit niya. Pero iba ang isinagot ni lolo. Sabi niya ay nakadali daw kami ng aswang dahil amoy na amoy daw ni lolo ang dugo nito na nasa bato. Napamulagat kaming parehas ni Leo, lalo na nang sabihin ng aking tatay at lolo na maaaring gumanti ang aswang na nasaktan daw namin. Kinabahan naman kaming dalawa at nagkatinginan na lamang. Kinagabihan, kapansin-pansin ang kakaibang liwanag ng buwan. Tanaw namin iyon mula sa aming bintana na kalaunay ipinasarado ni lolo. Hindi pa man namin iyon isinasara ay may napansin kaming nagliliwanag na kulay pula sa itaas ng isang puno. Agad naming tinawag si lolo at ipinakita iyon sa kanya. Agad naman niyang sinabi na may aswang daw na nagmamanman sa amin. Nag-alala kami ni Leo, lalong-lalo na't hindi pa dumarating galing bayan ang aking ama. Maya-maya'y nakita namin si lolo na may kinuha sa dingding na parang latigo. Lumabas ito at hinamon ang sinasabi niyang aswang. Dahil bata pa, muli kaming bumalik sa bukas na bintana para tignan kung ano ang mangyayari. Kitang-kita namin, Kuya Bari, isang dambuhalang aso ang bigla na lamang bumaba mula sa puno. Nang hahamon ang porma nito. Agad naman itong dinambahan si lolo at mabuti na lamang ay agad nitong naiwasiwas ang hawak niyang latigo. Pakiramdam namin ay nanonood kami ng pelikula at nasa maaksyong parte na kami. Tuwang-tuwa kami ni Leo kasi nanalo pa yung bida. Ngunit nang minsang di naiwasan ni lolo ang kagat ng aswang at matumba, doon na kami nakaramdam ng labis na pag-aalala. Nagkatinginan kami ni pinsan. Alam namin na nanganganib si lolo sa dambuhalang asong iyon. Agad naming nilapitan ang baul at muling dinampot ang inilagay doong puting bato ni lolo. Lumabas kami at hinarap ang aswang na iyon. Kinakabahan man, sinabi naming di kami natatakot sa kanya. Nagalit si lolo at pinagsisigawan niya kami na pumasok na kami sa loob dahil delikado ang aswang na ito. Ngunit determinado kaming tulungan si lolo. Ayaw namin siyang mapahamak. Agad na nilagay ni Leo ang bato sa kanyang tirador at iniumang iyon sa kanyang target. Nang matantya niya ang nauukol na banat sa goma, ay agad niya itong pinakawalan. Sapol sa mata ang dambuhalang asong iyon. Nangangalit ang itsura nito nang tamaan ng bato. Pagkatapos nun ay ako naman ang pumorma at tinarget din ang aswang. Tumama iyon sa katawan niya pero mas iniinda nito ang tinamaan ng aking pinsan. Para itong namimilipit sa sakit. Doon nakatayo na si lolo at kinuha na niya ang pagkakataong iyon para saktan ng latigo ang aswang. Umaalulong ang aswang ng ubod ng lakas. Nang di na niya makaya ang pananakit ni lolo ay bigla itong tumakbo at maya-maya ay nag-anyong isang ibon naman. Lumipad ito paitaas at tumakas na. Agad naman kaming pinapasok ni lolo sa kubo. Madaming itim na dugo ang dumaloy sa braso niya. Agad namin siyang tinanong kung ayos lang ba siya. Sabi niya
ay kayang-kaya daw niya iyon. Pero dahil sa kakanood namin sa kanya at palihim na pag-aaral ng kanyang mga ginagawa, ay agad akong lumapit sa baul at kumuha doon ng langis at ilang piraso ng dahon. Dinikdik ko iyon at nilagyan ng langis para kumatas. Kumuha ako ng malinis na damit at pinunit po iyon. Nilagyan ko ng dinikdik na dahon ang mga sugat ni Lolo at tinakpan iyon ng tela. Isang ngiti naman ang sumilay sa labi ng lolo ko. Magmula po ng araw na iyon, napagtanto ng aking lolo na mayroon daw palang magmamana ng kanyang mga kakayahan. Simula po noon, hindi na sa paglalaro ang naging libangan naming dalawa ni Leo kung hindi ang pagtulong kay lolo sa tuwing may dadalhing pasyente sa kanya. Tinuruan niya kami kung papaano maghilot. Sinabi rin niya sa amin ang iba't ibang uri ng gamot at ng mga orasyon. Gayon din ay tinuruan niya kami kung papaano labanan ang mga alagad ng dilim. Partikular na ang tamang paggamit ng latigong gawa sa buntot pagi at ang ilang tamang panggamit po sa ginagamit naming pangbala ng tirador na ang mutya ng batong omo o batong engkanto. Mabisa daw iyong pangontra sa mga barang, mangkukulam at mga aswang. Maaaring din daw iyong ibabad sa tubig o langis para ipanggamot sa ilang karamdaman. Ayon kay Lolo, napapaso pala ang aswang sa langis na pinagbabaran ng batong omo. Matapos ang ilang araw, napagpasyahan namin ni Leo na mamasyal sa gubat. Wala kasi ang lolo noon, maging si tatay, kaya malaya kaming nakapaglaro sa labas. Bitbit namin ang aming mga tirador, isang lugar ang aming pinuntahan sa gubat. Wala pa rin kaming ideya na ang matandang naroroon ay isang aswang. Napagtanto na lamang namin iyon nang lumabas sa kubo ang matanda at napansin naming pisak na ang isang mata. Nang makita niya kami ay sumingasing ito tulad ng isang galit na ahas. Mabilis niya kaming nilapitan at hinawakan niya si Leo, pero agad din niya itong nabitawan at para siyang nasaktan nang dumampi ang palad niya sa braso ng pinsang ko na pinahiran namin ng langis ni Lolo bago kami lumabas. Wala pong nagawa ang aswang kung hindi ang itaboy muli kami sa kanyang teritoryo. Lumipas na ang napakaraming taon at sa bawat pagdaan ng mga araw ay nagpaadalubhasa ako sa panggagamot gamit ang mga halaman at mga orasyon. Samantala po si Leo naman sa kasalukuyan ay naging isang tanyag namang antingero at kalaunay naging kilala bilang isang birador ng aswang, tagapagtaboy o pumapatay ng mga masasamang aswang sa kanilang bayan naman. Kuya Bari, kung hindi dahil doon sa puting bato na itinirador ni Leo doon sa aswang, hindi niya madidiskubre na pwede pala siyang maging isang batang birador ng mga aswang. Isang tao na kinatatakutan ng mga kampon ng dilim. Kuya Bari, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Miguel. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itong kwentong aking ibabahagi ay naging karanasan namin ng aking dalawang kaibigan. Siya nga po pala, tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bridget. Ang aking mga kaibigan naman ay tawagin na lang natin sa pangalang Andrea at saka Sanya. Nangyari itong karanasan namin ito noong minsan kaming niyaya ni Sanya. Uy, alam ba ninyo, pista sa baryo ng aking lola. Ang problema nga lang, hindi ko alam ang daanan patungo sa kanila. Saka
medyo liblib ang baryo nila. Wika ni Sanya sa amin. Ay ganun ba? Pero papaano kung subukan nating tuntunin ang baryo nila? Sabi ko naman. Oo nga, para naman hindi tayo mabagot dito. Wika naman ni Andrea sa amin. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, pumayag si Sanya na puntahan namin ang baryo ng kanyang lola. O sige, puntahan natin ha. Pero wag niyo akong sisisihin kung maligaw tayo ha. Napatungo naman kaming dalawa ni Andrea dahil sa kanyang sinabi. Okay, sige. Pero magpaalam muna kayo sa mga magulang niyo ha. Baka kasi pagalitan kayo pag hindi kayo nagsabi. Nakangising sabi ng aming kaibigan sa amin. Napatango kami sa kanya dahil sa kanyang sinabi at noong mga panahong ding iyon, nagpaalam na kami sa isa't isa. Pagka-uwi ko sa aming bahay, sinabi ko sa mga magulang ko ang balak naming magkakaibigan. Sinabi ko rin ang baryo na aming pupuntahan at labis akong nagtaka nang makitang namulagat ang mga mata ni nanay, saka bumilis na rin ang kanyang paghinga. Talaga ba? Sigurado ba kayo sa baryong pupuntahan nyo? Balita ko kasi. May mga aswang daw sa mga bahaging iyan ng ating bayan. Baka kumapano kayo roon. Pag-aalala ng kanyang ina. Nako, hayaan mo lang ang mga iyan. Alam nila ang kanilang ginagawa. Malalaki na yan. Sabi naman ng kanyang ama. Upang hindi na kami magbangayan, nagpasya si nanay na payagan akong sumama sa aking mga kaibigan. O siya, sige. Papayagan ka namin ha. Pero mag-iingat kayo roon. Mga dayo lang kayo sa lugar na iyon at hindi nyo alam kung sino o ano ang inyong makakasalamuha. Wika ng kanyang tatay. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon sa aking mga magulang. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, saglit na nagpaalam ang aking ama. Nang makabalik siya, may dala-dala siyang isang kwintas. Ito anak, tingnan mo. Tiyak na balang araw ay mapapakinabangan mo ito. Iingatan mo ito dahil mula pa ito sa lolo mo. Sabi ng kanyang ama. Kinuha ko at tiningnan ko ang kwintas. Namangha ako noon dahil sa simbolong nakaukit na parang tatsulok sa kwintas. Hindi na ako nagdalawang isip pang isuot iyon. Sa hindi ko malamang dahilan, nakaramdam ako ng kakaiba. Sige, huwag mong iwawala yan anak ha. Lalo pa at papunta kayo sa isang peligrosong lugar. Sabi ng tatay niya. Tinandaan ko ang mga sinabi sa akin ng aking mga magulang. Nang mga sandaling iyon, nagpasya na akong magpahinga sa aking silid. Hindi ko na rin hinubad ang kwintas na iyon maging sa aking pagtulog. Lumipas ang ilang araw at dumating na ang pista sa baryo ng lola ni Sanya. Simula umaga pa lamang, naghintay ako sa kanila ni Andrea. Subalit mag-aalas 12 na ay hindi pa rin sila dumadating. Inakala kong hindi na kami matutuloy. Subalit noong akmang magbibihis na ako ng damit na pambahay, narinig kong may tumatawag sa pangalan ko. Dahil doon, napadungaw ako sa bintana. Napangiti na lang ako noong makita ang dalawa kong kaibigan. Agad na akong nagpaalam sa aking mga magulang at saka bumaba na sa aming bahay. Hay grabe kayo, anong petsa na? Akala ko hindi na kayo dadating. Muntikan na akong mapabisang damit na pambahay ah. Bungad ko sa kanila. Natawa lang ang dalawa sa akin at niyaya na nila akong umalis. Nang mga panahong iyon, Kuya Bari, naglakad na kami patungo sa kalsada. Sakto namang may paparating na isang tricycle, kung kaya agad naming iyong pinarahan.
Noong makasakay na kami, agad naming sinabi sa driver kung saan kami bababa. Nang malaman ng tsuper kung saan kami bababa, bigla siyang napapreno. Dahil doon, napahiyaw kami. Ay, ano ba kuya? Bigla ka naman pipreno. Pasigaw na tanong namin sa kanya. Saan ka mo? Teka, hindi ko kayo maiahatid doon. Kung gusto nyo, ibababa ko na lang kayo sa kalapit baryo ng pupuntahan nyo. Kayo na lang ang bahalang maglakad papunta doon. Naku, kahit hindi nyo ako bayaran, okay lang. Wika ng driver na halatang parang nagulat at natakot. Ano po? Bakit naman? May katarayang tanong ni Sanya. Pista kasi doon. Tsaka baka isa ako sa mahuli ng mga aswang doon. Takot na wika ng driver. Napatawa naman si Sanya dahil sa sinabi ng driver na iyon. Sinabi niyang hindi totoo ang mga aswang at kung totoo man iyon, paniguradong sa mga kwentong kababalaghan lang iyon nabubuhay. Hindi kami nakaimik noong mga sandaling iyon. Subalit lingid sa kaalaman ng aking dalawang kaibigan, nakaramdam ako ng pangingilabot. May pangitain akong hindi magandang mangyayari. Dahil doon, napahawak na lang po ako sa kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Bakit kaya ganito ang nararamdaman ko? Tanong ko sa aking sarili. Makalipas ang humigit kumulang 1.5 oras na biyahe, ibinaba nga kami ng driver sa isang baryo na karatig lang ng baryong sanay pupuntahan naming tatlo. Ay naku, paano ngayon? Hindi na nga natin alam ang daan patungo doon, dito pa tayo ibinaba. Sabi ni Andrea. Ay oo nga Ay bahala na, maglakad-lakad na lang muna tayo. Kung meron tayong makitang tao, magtanong na lang tayo sa kanya kung saan papunta yun. Sabi naman ni Sanya. Noong mga sandaling iyon Kuya Bari, nagsimula na kaming maglakad. Binaybay namin ang nakita naming daanan hanggang sa may nakita kaming nagsasangang daan. Dahil medyo pahirapan ang daan ng nilalakad namin, natagalan kaming tatlo sa paglalakad. Hindi namin agad nawaring malapit ng magtakip silim noong mga panahong iyon. Dito tayo dadaan. Sa palagay ko ito ang shortcut patungo sa baryo ni Lola. Habang naglalakad kami, nakaramdam ako ng init na mula sa aking kwintas. Napahawak ako sa aking dibdib. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Dahil doon, natigilan ako sa aking paglalakad. Kaya tumigil na rin ang aking dalawang kaibigan. Oh, bakit ka tumigil? Tanong ni Sanya sa akin. Wala. Masama lang ang aking pakiramdam. Para kasing may kung anong nakaabang sa atin sa dadaanan nating ito. Sabi ko naman sa kanila. Pagkatapos kong wikain iyon, inilabas ko ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Ay naku, huwag mo na munang pairali ng kutob mo. Kinakailangan natin makarating ka agad sa baryong iyon. Mataray na wika ni Sanya. Natahimik lang ako noon at sumunod na lang sa kanilang dalawa. Nauunang maglakad si Sanya. Kaming dalawa naman ni Andrea ay nasa likuran lang niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming paglalakad, may nasipat akong gumagalaw sa hindi kalayuan. Noong una, hindi ko pinansin iyon, ngunit nang lumaon, may nakita akong parang isang ibon na palipad-lipad.
Bakit kaya umiinit ang kwintas ko? Tanong ko sa aking sarili. Nabahala ako at napansin iyon ni Andrea. "Oh, ayos ka lang ba?" Tanong niya sa akin. Napangiti lang ako ng pilit sa kanya at saka bumulong. "Alam mo, sa totoo lang, masama ang kutob ko. Para kasing kung anong may nakaabang sa atin sa shortcut na daanang ito," sabi ko kay Andrea. Dahil sa winika kong iyon, nakita kong nabahala na rin siya. Nang walang ano-ano, nakarinig kami ng mga pag-angil. Sinundan iyon ng mga paghuni ng tiktik na tila umaaligid sa amin. Nagpalinga-linga ako, subalit wala naman akong makita. "Anong gagawin natin? Baka kung ano ang gawin sa atin ng mga iyan?" tanong ni Andrea sa amin. "Naku, wag niyo nga pansinin yan. Baka ano lang yan, mga uwak-uwak lang yan. Ayun o, may nakita akong liwanag sa banda doon. Tiyak kong malapit na ang baryo nila Lola dito." Wika ni Sanya. Sige na, halika na, magpatuloy na tayo ng paglalakad." Kahit na may pag-aalinlangan, Kuya Bari, nagpasya kami ni Andrea na sumunod na lang kay Sanya. Nakalimang dipa pa lang kami nang nilalakad noong bigla kaming natigilan. Napasigaw kami ni Andrea, subalit walang boses na lumalabas sa aming mga bibig. Napanganga na lang kami nang makakita kami ng napakaraming malalaking itim na aso na nakaabang sa amin. Nagbabaga ang kanilang mga mata at saka naglalaway. "Saan niya? Mga aso o? Anong gagawin natin?" Pagkatanong ni Andrea noon, biglang humalakhak si Sanya. Napalingon siya sa amin at agad na tumayo ang aming mga balahibo at nanlaki ang aming mga mata noong makitang nagbabaga ang mga mata ni Sanya. Napaatras kami ni Andrea. Naglalaway na rin siya at naging mabalahibo ang kanyang katawan. Iyon ang unang beses na nakita namin si Sanya na naging isang aswang. "Sanya!" sabay na wika namin ni Andrea. Sige na mga kauri, palibutan silang dalawa." Noon lang namin napagtanto ang lahat. Kaya pala pilit niya kaming pinadadaan doon sa maling shortcut dahil isa pala siyang aswang at nakaabang na roon ang mga kauri niya. Hindi namin alam ang aming gagawin. Nanginginig kami sa takot ng aking kaibigang si Andrea. Maya-maya'y biglang nag-init ang aking kwintas. Napahawak ako. Noong mga panahong iyon, hinubad ko ang aking kwintas. Nakita kong napaatras ang mga aswang at hindi nila inaasahan ang kanilang nakita. Sige, umatake kayo at siguradong masusunog kayo rito." Naramdaman ko ang enerhiya ng kwintas na iyon, Kuya Bari, kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob. Maging si Sanya ay hindi inaakala ang ginawa ko, kaya napaatras na rin siya. "Isa kang traidor. Ang mga katulad mo ay hindi dapat pinagkakatiwalaan." Noong nasa ganung tagpo kami nang may marinig kaming mga ingay. Napabuntong hininga na lang kami ni Andrea nang mawari naming mga tao iyon na tumutugi sa mga aswang. Wala kaming nagawa ni Andrea kung hindi ang magyakapan lang. "Tayo na! Umalis na tayo! Tinutugis tayo ng mga tao!" sigaw ni Sanya at mabilis silang umalis. Naiwan naman kaming nangangatog ni Andrea at nakatulala lang. Naabutan kami ng mga tao na nasa ganoong sitwasyon. Kung kaya tinanong nila kami kung ano ang nangyari.
Hindi naman kami nag-atubili ni Andrea na sabihin sa kanila ang lahat at nagulat kami sa aming nalaman. Mga ining, ako nga pala si Mang Cardo. Matagal na naming sinusubaybayan ang mga aswang na yan. Itong lugar na ito, nagmistulang patibong ito ng mga dayo. Kung kaya't nandito kami palagi, inaabangan namin ang mga dadayo para tulungan sila. Ang mga aswang na nasa syudad ay nakikipagkaibigan doon sa kanila dinadala dito. Sabi ng nagpakilalang si Mang Cardo. Doon nawari naming nakipagkaibigan lang pala si Sanya dati sa amin upang may madala siya at mabiktima sa nasabing shortcut sa daanang patungo rin sa baryo ng mga aswang. Hindi kami makapaniwala, Kuya Bari, sa aming nasaksihan. Nagbalik tanaw kami kung kailan ba namin nakilala itong si Sanya. Naalala ko na lang na nakilala pala namin ito sa may simbahan ng San Lorenzo. Nagpanggap ito bilang isang tindera ng damit doon sa may palengke. Marami din kaming nabili sa kanya dahil sa napakamurang halaga na kanyang binebenta. Kung kaya't hindi nagtagal ay gumaan ang aming loob dito at naging kaibigan namin siya ni Andrea. Doon pa lang namin napagtanto na gagawin pala ang lahat ng isang katulad niya pagkatapos ay bibiktimahin ka sa dulo. Nakakakilabot lang, Kuya Bari. Kahit pala katabi na ng simbahan ay nagagawa pa rin nila ang malagim nilang mga gawain. Sinamahan kami ng mga kalalakihan at inihatid kami sa aming mga tahanan. Hinang-hina ako ng mga panahong iyon, Kuya Bari. Pagka-uwi ko ay ikinuwento ko ito sa aking mga magulang at maging sila ay nagulat din sa kanilang mga narinig sa akin. Magpas hanggang ngayon po ay suot-suot ko pa rin ang kwintas na ibinigay sa akin ng aking ama. Namamangha po talaga ako dito dahil sa kakaibang kapangyarihan na nasaksihan ko mula dito. Ngunit mas nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoong Diyos sa pagligtas niya sa amin ni Andrea nung mga oras na nabingit ang aming mga buhay. Hinding-hindi ko po talaga malilimutan ang karanasang ito, Kuya Bari, na muntikan na kaming madali ng mga aswang dahil sa pinasok naming shortcut sa maling baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Bridget. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking kapatid tungkol sa nangyari sa kanyang biyenang babae sa pangalawa niyang asawa. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Liza. Ang aking kapatid ay si Mela at ang kanyang biyenang babae naman ay tawagin na lang nating Aling Susan. Ayon sa kwento ni Mela sa akin, itong si Aling Susan madalas na nadadawit sa mga kaguluhan sa kanilang baryo. Sugarol po kasi ito at lasinggera, lalo na kapag natatalo ito sa kanyang pagsusugal. Isang beses nga noon, bandang 5:00 ng hapon nang umuwi itong si Aling Susan sa kanilang bahay. Iisang bubong lang kasi sila dahil wala namang sariling bahay sina ate at ang asawa nitong si Kuya Japet. Marahil ng araw na iyon ay natalo na naman siya sa kanyang pagsusugal. Kaya nakarinig na naman ng sermon ng aking ina. Ano ba naman yan, Mela? Anong oras na? Wala ka pang sinaing? Ano bang ginagawa mo dito sa bahay, ha? Sigaw na tanong ni Aling Susan sa kanya. Hindi naman sumagot ang aking kapatid dahil alam niyang kung ano-ano na namang bagay ang sasabihin sa kanya ng kanyang biyenan.
hanggang sa bigla na lang daw na hinila ni Aling Susan ang buhok ni ate, kaya napahiyaw siya dahil masakit ang pagkakasabunot nito. "Nay, bitawan niyo po ako!" Daing naman ni ate sa kanyang biyenan, ngunit tila hindi siya nito narinig. Patuloy nitong hinila ang buhok ng aking ina, kung kaya wala namang nagawa si mama noon kung hindi ang sumunod na lang sa kanyang biyenan kung saan man siya hilahin nito. "Yan! Magsaing ka riyan at nagugutom ako. Anong oras na at hindi ka pa nakapagsaing dyan? Inuuna mo pa yung mga walang kwentang bagay kaya wala kang nagagawa rito sa loob ng bahay." Sigaw pa niya. Iyak naman ang iyak noon ng aking ina dahil natatakot itong lumaban sa kanyang biyenan. Kung kaya't nagsimula na lang siya sa kanyang pagsasaing habang umiiyak. Iniwan naman siya ni Aling Susan sa kanilang kusina at naglayas na naman ito. Kinagabihan, umuwi si Tio Japet at naabutan ang aking ina na naghahanda ng kanilang hapunan. "Nasaan si nanay?" tanong nito sa aking ina. Hindi naman sumagot ang aking ina sa kanya dahil hindi naman ito alam kung saan nagpunta si Aling Susan. Nang walang ano-ano ay napansin naman ni Tio Japet ang namumugtong mga mata ng aking ina, kung kaya tinanong niya ito kung ano ang nangyari. Sinabi naman ng aking ina ang lahat ng nangyari sa kanya, kung kaya nakaramdam ng galit si Tio Japet sa kanyang ina. Maya-maya'y nagpaalam itong hahanapin niya si Aling Susan, kung kaya hinayaan lang niya ito. Makalipas ang 1 oras ay umuwi na nga si Tio Japet. Galit na galit ito habang papasok sa kanilang bahay. "Ano ka ba naman, Nay? Ang tanda-tanda niyo na po, mahilig pa rin kayo sa gulo. Hindi ka ba nahihiya sa mga tao sa paligid mo? Pati yung bagong lipat dito sa atin, kinalaban mo, gayong wala naman daw kasalanan sa inyo ang tao." Galit na tanong ni Tio Japet sa kanyang ina. "Ano naman ang ikakahiya ko? Ang talim kasi ng titig niya, kaya kinausap ko siya. Kaya lang hindi niya ako sinagot. Ayun, pinatikim ko na." Tugon naman ni Aling Susan. "Ay, bahala na kayo sa buhay niyo dahil bukas na bukas din ay aalis kami ni Mela dito. Bahala kayo kung anong mangyari sa inyo dahil hindi niyo masisisi ang mga tao kung sakaling gawang kayo ng hindi maganda dahil matigas din ang ulo niyo." Inis na wika ni Tio Japet. Pinagalitan din niya ang kanyang ina dahil sa ginawa nito sa aking ina. Nang matapos ang kanilang usapin ay kumain na lamang sila, ngunit walang imikan. Kinabukasan nga noon, umalis na nga ang aking ina at si Tio Japet sa bahay na iyon. Iniwan nila si Aling Susan sa probinsya at nakipagsapalaran sa ibang lugar. Wala namang nagawa si Aling Susan dahil sa naging pasya ni Tio Japet. Simula naman nang umalis sila sa bahay nila ay wala na silang naging balita pa kay Aling Susan. Ayaw din kasi ni Tio Japet na magkaroon muna ng komunikasyon sa kanyang ina dahil galit pa rin ito sa ina nito. Hanggang sa ilang buwan nang hindi nagkakaroon ng balita sina mama kay Aling Susan. At dumating ang isang araw na mayroong nagbalita sa kanila tungkol sa kalagayan ng ginang. "Ay, Mela, umuwi muna tayo sa probinsya. May karamdaman daw si nanay," sabi ni Tio Japet sa aking ina. Sumang-ayon naman ang aking ina, kung kaya kaagad silang umuwi ng probinsya upang alamin kung ano ang kalagayan ni Aling Susan. Pagkarating nila sa bahay nila sa probinsya
ay bumungad sa kanila si Aling Susan na noon ay payat na. Nag-alala naman sina Mama dahil sa estado ng pangangatawan ng matanda. Pansin din daw noon ng aking ina na tila lumalaki ang kamay ni Aling Susan, kaya tinanong nila kung ano ang nangyari roon. Wala ito. May nasagi lang akong elemento nang minsan akong kumukuha ng panggatong doon sa kagubatan. Iyon ang sabi ni Aling Susan sa kanila. Pinaniwalaan naman iyon ng aking ina dahil hindi pa naman din gaanong kalala iyon. Subalit lumipas pa ang mga araw at linggo at mas napapansin na mas lumalaki pa ang kamay nito. Maging ang bibig ni Aling Susan ay paunti-unti ding lumalaki na animoy namamaga ito. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Naku, Japet, ipatingin na kaya natin. Baka kung ano na yun Subestyon pa ng aking ina habang kausap si Tio Japet tungkol sa kalagayan ni Aling Susan. Sumang-ayon naman si Tio Japet sa suhestyon. Nang matapos sa kanilang pag-uusap ay natulog na sila. Noong nasa kalagitnaan sa kanilang pagtulog sina Mama at Tio Japet nang maalipungatan sila dahil sa malakas na ungol na naririnig nila mula sa silid ni Aling Susan. Kung kaya't mabilis nilang tinungo ang silid nito at nakita nila si Aling Susan na namimilipit sa sakit. Nilapitan nila ito at nagulat sila sa kanilang nakita. Anong nangyari kay nanay? Nag-aalalang tanong ng aking ina. Hindi naman nakapagsalita si Tio Japet. Napatingin sila sa kamay at bibig ni Aling Susan at napailing sila nang makitang namamaga iyon ng grabe na animoy puputok na ito. Tila ba napuno na ng nana ang bibig at kamay ni Aling Susan na marahil ay dahilan ng sakit na kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Tinulungan naman nila si Aling Susan dahil dadalhin na sana nila ito sa malapit na ospital nang matigilan sila. Napahiyaw ng malakas si Aling Susan kung kaya't labis na nag-alala ang aking ina. Walang ano-ano, nagulat sila sa mga sumunod na nakita nila. Anong nangyari sa kamay at bibig ni nanay? Bakit parang may gumagalaw na gustong lumabas sa mga iyon? Tanong ng aking ina. Magsasalita sana si Tio Japet nang matigilan siya dahil hindi niya maiwasan ang mapaduwal ng may kung anong bagay ang biglang lumabas sa bibig at kamay ng kanyang ina. Maging ang aking ina ay hindi rin napigilan ang pagduwal. Lalo na nang may iilang maliit na uod na nag-uunahang lumabas sa namamagang kamay at bibig ni Aling Susan. Napapaungol naman si Aling Susan dahil doon. Ilang sandaling hindi nakagalaw si na Mama dahil sa pagkagulat na nararamdaman nila. Walang ano-ano. Tila napaiyak na ng tuluyan si Aling Susan dahil may lumalabas na ring mapupulang langgam sa kanyang bibig at kinaagat pa nito ang kanyang namamagang bibig at maging ang kanyang liig. Napapailing na si Aling Susan dahil sa mga nangyayari sa kanya. Kahit na walang tigil ang paglabas ng mga uod at langgam sa bibig at kamay ni Aling Susan, ay nagawa nilang dalhin ito
sa malapit na albularyo. Hindi sila dumiretso sa ospital dahil kakaiba ang kutob nila na mayroong ibang nangyari kay Aling Susan. Basang-basa na rin ang damit ni Aling Susan ng mga oras na iyon dahil sa mga nanang nagmumula sa mga sugat niya. Magang-maga na rin ang kanyang mukha at braso dahil sa kagat ng langgam sa kanya. Kahit ano kasing pahid ng aking ina sa sugat nito, ay walang tigil pa rin ang paglabas ng langgam at uod dito. Hinayaan na lang din ng aking ina na mahulog ang maliliit na uod na nagmumula sa mga sugat nito. Diring-dirima ng aking ina ng mga oras na iyon ay mas nanaig pa rin ang kanyang awa sa kanyang biyenan. Noong marating nila ang bahay ng albularyo, kinausap kaagad sila nito. "Binarang ang ina ninyo. May nakaaway siyang isang babaeng galit na galit sa kanya dahil sa ginawa niya rito. Gumanti iyon sa pamamagitan ng itim na mahika," wika ng albularyo. Noon din naalala ni Tio Japet ang nakaaway ni Aling Susan na bagong lipat sa lugar nila. Kinausap naman niya ang albularyo na gamutin si Aling Susan dahil siya na ang hihingi ng tawad sa babaeng tinutukoy ng albularyo na nakaaway ng kanyang ina. Kung kaya't iniwan na lang niya muna ang kanyang ina sa albularyo. Subalit sa kasamaang palad, hindi na nakita ni Tio Japet ang babaeng iyon at huli na rin ang lahat. Mas lumala ang sugat ni Aling Susan at kumalat na ang pamamaga sa buong katawan niya. Hindi lang din uod at langgam ang lumalabas dito dahil may mga salagubang na ring namamahay sa kanyang mga sugat. Dahil doon, binawian ng buhay si Aling Susan. Nalungkot man ang aking ina at si Tio Japet, ngunit naisip nilang marahil ay karma na lang iyon ng kanyang ina. Sa kadahilanang hindi rin talaga maganda ang pag-uugali at pakikitungo nito sa mga tao, kakilala man niya o hindi. Iyon nga lang, hindi lubos maisip ng aking ina na mamamatay si Aling Susan dahil lang sa pambabarang sa kanya ng kanyang naging kaaway. Hindi inilibing ang labi ni Aling Susan, bagkus ay sinunog na lamang. Ang abo po ng labi ni Aling Susan ay ibinaon sa lupa doon sa likod daw ng bahay ni Tito Japet. Nakakaawa mang isipin, ngunit ito ay naging aral para kay Aling Susan. Ang pang-aapi sa kapwa ay hindi talaga dudulot ng mabuting kapalaran. Hinanap pa rin daw ng mag-asawa ang bumarang sa ina ni Tito Japet, ngunit nabalitaan nilang bumalik na ito sa Bicol. Hindi na nila hinabol pa ito. Masakit man sa damdamin ni Tito Japet, ngunit nagawa pa rin niyang patawarin ang mambabarang na iyon sa nagawa niya sa kanyang ina. Isang malungkot na pangyayari na ikinuwento ng aking kapatid sa akin. Isang pangyayaring hindi malilimutan nila na namatay ang ina ni Tito Japet dahil sa isang mambabarang mula sa Bicol. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami and God bless po sa Ang Sundo Horror Stories at maging sa inyo. God bless din po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Liza. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating.
Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.